Ito ay isang Super Grandia Elite. At ito naman ay isang GL Grandia. Kung natatandaan niyo itong GL Grandia na ito yung video ko last month or perhaps doon ko siya na-upload. Pasko ko nga pala ito na-upload eh. I did make a road test about this one, kung ano yung feeling sa yung suspension, malakas ba yung makina na ito. Kasi yun nga eh, the typical test drive eh. Malambot ba yung manibela and so on and so forth. But recently kasi, nagkaroon ako ng isang access, and I quote, sa isang Super Grandia Elite. Yun naman yung top of the line version ng binidyo kong GL Grandia. At ayan, ipapakita ko sa inyo kung anong significant difference from this variant. Tapos kung i-compare naman to this variant. Yan, yung Super Grandia Elite. Yan. So, let's start off with the whole dashboard. Yung whole dashboard, tapos yung sa cabin, this one is full leather seats. Tapos yung may mga wood trims tayo napapansin dito sa along the dashboard, dito sa may glove box, yan, sa may steering wheel, yan, hinahaplos-haplos ko yan. Tapos, push start button na po siya. Then, another thing is yung instrument cluster. Yung instrument cluster, itong tachometer tapos yung speedometer. Yung tachometer, speedometer is completely separated, hindi siya magkakadikit. Tapos meron siyang LCD screen sa gitna. Yun yung makikita mo yung odometer, kung kailangan mo i-change oil, kung gaano katipid. Unlike dun sa GL Grandia, nandito lang siya sa gilid. Tapos di naman siya completely yung high-touch na na LCD screens. Hindi ko na siya TFT display. Ayan, parang ganun. So, yun yung sa Super Grandia Elite, Mass Elite. Tapos kapag sa GL Grandia, basic. Tapos dito naman sa dashboard ng Super Grandia Elite, built-in na siya ng infotainment system. Pero tapos yung climate control system, iba yung sa Super Grandia Elite. Compare naman dito sa GL Grandia ay manual dials. Ayan. Tapos same 6-speed automatic transmission from the GL Grandia, tapos Super Grandia Elite. And then ayan, as I roam around dito sa sa Super Grandia Elite na dashboard, ayan, yan yung sinasabi ko kanina, yung push start button. Some people would prefer the key, tapos i-insert mo, tapos pipihit mo siya. Much simple process naman. Tapos yun, ito yung wood trim dun sa top of the steering wheel para masarap naman siya i-drive. Some people would prefer one-hand driving. So yan, maswerte yan. And sa Super Grandia Elite, power sliding doors. Tapos sa Super Grandia Elite ulit ay dual doors. And what's best about this Super Grandia Elite variant is kalat-kalat yung air conditioning. Yun yung nagustuhan ko dito sa variant na to. Yan, another set of wood trims sa likod ng upuan, tapos may mga captain seats, tapos may mga some sort of cup holders sa gitna, another cup holders dito sa so per individual seats. So this is like syempre a celebrity status na vehicle, sorry. Same way. Tapos no wonder why na napapansin ko, kahit nasa marketplace siya binibenta, napakamahal pa rin. Lalong-lalo na kapag sabihin natin sa gray market ang ibebenta. Sus Mariosep, grabe ang patong, but it is worth every penny, worth every price. Inulit ko lang sinabi ko. Anyway, so ayan yung dashboard, and just to demonstrate outside, ayan, that's the key. Tapos yan, dyan may operate yung sinabi ko na kanina, yung power sliding doors. Tapos meron tayong available colors for this one. But before that, ito nga pala yung mags ng Super Grandia Elite. Yan, ganun siya. For some people, they will be having a hard time to clean this one kasi isa-isa yan eh. But comparing this one to the GL Grandia, which is this one, yan, it is much easier to clean. Now, it is your decision kung gusto mo ipagpalit yung GL Grandia to the Grandia Elite. But some others would like this one, some others won't. And some others na
patingin nila na practical linisin to kasi sa Super Grandia Elite. Yan, overall, this is naman yung operational seat. This is where, yung seat pala, sorry, yung, makikita mo kung pwede mo i-slide, forwards and backwards. Tapos, yan naman yung, i-demo ko dito yung may headrest, para hindi ganong maalog yung, ulo mo. Tapos, ito naman yung sa, incline ng seats. Yeah, it does that. It's what you pay for the 3.3 million halos. Tapos yan, para matatas mo yung yung paa mo. Alam ko may may proper silang tawag about dito, but ayan, i-search ko na lang or i-comment down below, in which I'm not going to do it. Ayan. So yan, obviously every single thing is leather. Yan, not to mention. But here's the one good thing about this one. It's comfortable, it's luxurious, it doesn't go depreciation dun sa presyo. Tapos, yan. Headroom, as a height of 5'5", sinakyan ko to ng hindi ko lang na video. Well, sobrang naman, luwag naman sa sa headroom ko. Well, given or taken naman na hindi naman makakatayo dito kasi hindi naman siya high roof or high ceiling na na van. But ayun. So that's the comparison naman for the GL Grandia. Yan, that's syempre hindi ako nagkakamali, hindi ako natatandaan, mga 12 seaters to si GL Grandia. This one perhaps is actually 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Diba bilang on the spot. Ayun. So si Super Grandia Elite is I believe it's 10. Yan, another demonstration again dun sa mga power sliding doors. And syempre sa GL Grandia, it's completely manual. Mas may granda handle naman sa sa GL Grandia. And very very similar naman yung dashboard natin dyan. Tapos yung cabin. The only way difference of the GL Grandia, and this is what I somehow disagree with this variant in GL Grandia na yan, is the air conditioning at the back. Yes, the owners would actually told me na abot naman sa likod. Pero for me, individual aircon vents is the go-to key when it comes to the best comfortable air conditioning recirculation dun sa cabin. So, yun yung that's one for me. Kaya meron, not to mention yung Nissan Orvan, yun individual yun. Hindi ka titipirin sa sa air conditioning nun. No wonder why it's good. Pero papansin ko lang typical vans na kailangan maselan ka dito sa paglinis ng air conditioning or else marereklamo ka na bakit hilaw yung aircon. And I was actually told by the owner of this GL Grandia at the time na nagsushoot kami, ang sakit daw nito, parang humihilaw daw yung aircon. Ayan. So, iba nagpapalagay ng auxiliary fan or idadalhin natin sa linis ng mga mausisang linis. Yan. Another thing is yung ceiling na yun, may itim siya. Nilagyan yun para kung sakasakaling marumi yung air. Ayan. Hindi siya madudumihan dun sa top ceiling. Anyways, ayan sa Elite, yung may mga cup holders, air vents is completely nice and intact. Feels premium, to be honest. Tapos ang daming vacant buttons doon. But let's go to the engine. I know this is a 172 brake horsepower na 2.8 na 1GD FTV engine. It's also the same engine obviously from the GL Grandia. Tapos yun lang naman yung wala naman silang pinagbago, to be honest. And yeah, there are some fuel capacity nga pala is around 70 liters. And by the way, this is the front grille ng Super Grandia Elite, and we have to compare this one for the GL Grandia variant. Take notes nga pala dun sa GL Grandia. Ito ay iba na po yung ating headlights. Then but the fog lights hinayaan na lang stock, probably for aesthetic purposes or di pa siguro dumadating budget para maging LED yan. Right. There's one thing I've actually noticed sa mga bumper ng Hi-Ace sa harap, but parang balat suha pa yung parang hindi siya tinapos yung front bumper ng nasa harap. Kasi compare natin dito sa Super Grandia Elite, alam ko medyo madumi yung unit ng Super Grandia Elite. Full gloss siya eh. Yung sa GL Grandia, ba't parang balat suha pa eh.
Ito, full LED, right, coming from the factory, yung sa Super Grandia Elite na headlights. And iba rin yung taillights ng Super Grandia Elite. Yan. Because we can see yung intact nga namin yung emblem ng Toyota Hiace. Yan, very 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 wide rear door. Yan, Super Grandia Elite. Tapos yan, yun yung the standout taillight ng Super Grandia Elite. I wish na kapag kapepreno ka, iilaw lahat yan. Pero when it comes to park lights, parang LED running lights lang naman siya. This one, I'll just make you notice na aftermarket na to yung mga taillights na to sa GL Grandia. So yan, time for the test drive. Sa may secret, pero yan, ito na yung pinaka road test. Tapos salamat dun sa nagahawak ng gimbal. By the way, this is actually the road test ng GL Grandia because napaka-exclusive ng Super Grandia Elite. Wala pa akong kakilala na meron pang ganon. And ayun, hintayin na lang natin, baka mamaya may access ako dun. So let's play the video. Hindi po siya bayad, pero 8.5 daw ang aarkila sa kanya. Tapos Nino nga pala nasa likod. Ipuwas mo dun sa may-ari. Kaya mo na lang. So, hello vlog. So ito, ito yung Hiace at yung itsura ko dito, nanliliit ako. Pero okay lang yan. Kasi very first time experience, just a bit. Tapos, laking tulong talaga yung na to dalawa to itong around view monitor ng 360 degree camera. Tapos yung yung nasa salamin na parang yan blind spot mirror para kapag sabihin natin, wag naman sana mangyari, yung magagamit para maiwas yun. Nandyan yan. Tapos stock yan. Then, naka-sport mode ako at kapag sinaksak nyo agad sa sport mode, ito yung parang automatic pa lang siya yung magkakambyo kaya naka-indicate dito na S4. Yan, yun yung kwento sa akin ng aking tropa kong mekaniko, ganyan. Once kapag ayos naman yung preno. Once kapag pinakailaman mo na dito sa cambio na to, so, yan, segunda, primera, yan. Ikaw na mismo kakambyo nito. Yan, bigyan kita ng demonstration. Yan, segunda, sera, kwarta. Yan, ganun lang yan. Okay, balik ulit sa drive. Tapos yan, sport. Automatic na yan, fully automatic na ulit siya. Tapos, yung mga pinalagay ulit dito sa mga steering wheel natin para sabihin natin pasmado ang kamay mo, tulad ko. Yan, maiiwasan yan. At saka syempre, balot na balot yan sa steering wheel. Kapag hindi natin ibebenta mo na, hindi siya parang malangis sa pakaramdam. Yan. Tapos ito, helpful rin to, itong accessory na to. You can do it by one hand, yung steering wheel na to. Alam ko, hindi ko nagkakamali, EPS ba to o hydraulic power steering itong sige, search ko na lang. Tapos syempre, very very huge commanding presence na natin ng dashboard natin. Yung mismong horn ay nabago na. Yan, yung Bosch Europa ba to? Ano to? Lupang. Okay. So, yan. Yung overtaking power, well, sasampulan natin siguro, perhaps. Yan, sport mode pala. While waiting, first naman, yung katabi ko dito, komportable. Siyempre, yun rin nasa passenger seat. Tapos, 12-seater configuration na dito. Full fabric seats. Tapos, ayan, kahit naka-low end or medyo nasa tabi kami right now, ramdam ko yung torque. Kasi it's around 1GD engine is around 174 horsepower. Pagka, syempre, natin, kakalibrate mo pa for remap, yun. Almighty, perhaps magiging 210 horsepower onto the crank. Sana tama naman. And, syempre, wala, Toyota pagka Toyota, maaaring mas less ang features nito sa ibang van or segment. Pero syempre, yung reputation at tibay nitong Toyota is right there. So, we're hoping free and okay. And
ako guys, sorry. Nakaka-concentrate kasi lapat-lapat na dinadala ko. Overtake lang. Medyo alalay na lang kasi ayun, lapat. Yan. Tapos ano yung nagbibig ko? Ito, wala. Ayan. Okay, sige. Just mo. Sige, laro-laroin mo lang. Dahil na ano ko lang. Shoutout nga dyan. Yan. Tapos ito mga sunshade holder. Yan. Lagyan tayo convenience tayo dito. Tapos mga ilaw. Perhaps these are LED. Yan. LED lights na to. Tapos napakalapad na may ano to. Nilalagay na accessory dyan. Ang lapad ng window visor. Tapos yan. Drive ng coaster. Malakas na coaster. Nga, ngayon ko lang napansin to yung freewheeling nitong Hi-Ace. Ngayon ko lang napansin na parang ang haba. Kaya hindi siya gano'n naging edge. Sabagay ngayon naka sport mode ako. Pag sinaksak natin sa drive. Ayun. Okay, pasok natin ulit. Iikot na tayo. Dito magiging helpful ulit. Around view monitor. Yan. Tapos nakawin natin lahat yan. Kasi hindi siya matagtad nga pala. Yung suspension na ito. Yan. So, yan. Party piece. Very nice. Siyempre van What do you expect? Okay. Ayos. Hindi nyo naririnig sa loob kasi nandun nasa front Long throw. Yan. Ayun. Ayos na. Pasok na sa drive, chill na lang tayo. Silanganin na akong overtake. Wala lang akong lakas na loob. Pero ayan. Dapat si Rain pag-driving. Hanggang doon yung overtake nyo. Wala, hindi ko auto sorry. Overtake niya hanggang dun sa hanggang Saranay. Shout out Rain. Rain. So si Papa Jesus. Ikaw daw susunod na mag-vlog para merong overtaking. Kahit kamay na lang yan. But needless to say, ayan. Ayun. So okay naman ang experience natin for the van. Ayun. Maraming salamat dun sa naghawa. And syempre dun sa rin sa ninong may-ari nun. Pakita ka rin sarili mo yung naghahawak. Hindi ka nakapayad. Ayaw mo papakita. Ayan, like, comment, share, and subscribe guys. Ngayon lang ako nakatingin sa... Para daw meron kang face reveal. Oo nga, face reveal. Kasi pixelation na ako. Ilang vlog mo siyang isa. Papauligo. Ayan, baho mo. Ayan lang, thank you so much. Bye-bye. Ay, sige, I'm not sure kung madedemo natin mamaya. Sige, may mapapart. Ewan ko. Sige, kung may clip. Bye-bye. Okay, try mo na. 2, 3, cut.